What's up my homie? What's up my homeboy? What's up my chomps? And welcome back sa isa na namang episode ng Battle Huddle dito lang yan sa Marikita X Tigas Channel! Woo! Woo! At katulad nga ng pinangako ko nung nakaraan episode 64, ay sabi ko sa next episode tayo mag-shoutout. At sana po, please, wala po akong mabasang masakit na comment. So, tara, mag-shoutout tayo ng konti. Sabi ni How to Earn Mr. D Tagalog version 7474. Madam, senior reaction paldo. Ano? Meron ba siyang reaction video? Si senior? Paano yon? Sige, tingnan natin. Ronel Garnes. Sabi niya, Idol, heto na ulit ako. Malusog na ulit. Pa-mention po ulit. Nakakakain na din na maayos. Next react sana, MZite versus Tipsy D. Uncrowned King versus Tryout Champ. Isa buhay champ. Sabi niya. Tingnan natin. Lead more. And Dos por Dos champion. Sabi niya. And then sabi naman ni Leonardo, yung ating masugid na taga I love you. Sabi niya, salamat, mahal, tuloy lang. Ha 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 ha. Sabi niya. Ewan ko ba dito, lakas ng tama, parang si Aklas. So, Amadeo Cramsey, 3997, sabi niya, Sak Maestra versus Invictus next for react, madam. Salamat. Lista natin. Kampo Kamao, Shernan versus Range din po pala, idol. Maganda din po kasi may mapupulot na aral yung viewer. Sabi niya, sige, lista natin, no? Ronaldo Vasquez, sabi niya, yung nagmukhang robot sila Lanceta, malakas yun nung panahon na yan. Totoo, pwede akong sumang-ayon sa'yo. Kasi, syempre, iba pa yung dati, diba? Pagka noon kasi, pag nakita mo na ang galing niya mag-rap, parang wow, diba? Mapapawaw ka talaga. Alam mo kaya nga hindi ko maano eh. Actually, iniisip ko mabuti nung mga panahon na yun. Pero, katulad nga ng nasabi ko, minsan wala na talaga akong maalala sa panahon na yun. Kaya sorry kung hindi ko na talaga maalala. Pero magaling si Laceta, prepared siya. Yun nga lang, mas magiging malupit siya kung nasa tamang liga siya. Like, kung ito yung strength niya, yung bara niya na may beat. Diba? Pang bahay katay, diba? Parang maling pintuan lang yung pinasukan. Parang ganon. Pero magaling si Lanceta sa paraan niya. Diba? Madam, sabi ni Lalagani, sukay rin natin to sa request eh. Shernan versus Range. Sige na. Sige. Gawin natin sa next. So medyo madami na rin nagre-request nun. Shernan versus Range. Sana maalala ko. Kailangan ko ilista yun mamaya. Sabi niya, Cribley versus Acer naman po, ma'am. Solid yun. Sabi ni Pacquiao, Lane, James. Ang iksi ng pangalan. Sabi niya. Meron ulit si Kampo Kamao. Sabi niya, hi po, idol. Baka trip niyo po gawa ng reaction video ang Tipsy D versus M-Side. Kaka-upload lang po ng flip top. Ito, gawa natin. Yan, gawa natin. Sana all, pinagbigyan. Pero versus sa class. Taon na, request, wala pa rin. Episode 64 nga. Ito naman si John Rico. Episode 64. So, Baby Loves next mo na Tipsy D versus MZite para mahatol mo na paano dinurog ng old gods ang baguhan. Sabi ni Najer Makarampat. Yan, isa sa suki rin natin to si Makarampat. Sabi niya, Tipsy D versus MZite. Ma'am, Lip Cram versus GL naman po. Sabi ni Lisas Manalo. Game, ang nanalo sa request for today ay si MZite Tipsy D. Let's go. Wala nang patumpik-tumpik ta. Wala nang patumpik-tumpik pa. Let's go. Tipsy D versus MZite. At syempre, shoutout pa rin. Flip Top Community. Boss Enigma. Flip Top staff. Let's go. Ano ba? Ano mo ina-expect ko? Ang ina-expect ko kay MZite, masisimot siya kasi dalawa yung laban niya sa isang araw. So, yun. When I expect, ang ina-expect ko, Tipsy D,
Di ko alam kung hanggang ngayon nag-warm up pa rin siya, pero hopefully nakapag-warm up na siya. So, let's go. Let's do this. Rock and roll. Todo na to. Flipped up, Ahon 15, Day 2. Nandito pa rin, The 10, Las Piñas City. Magingay para sa parating na laban. Shoutout nga pala sa lahat ng Represent Collab. Shoutout lahat ng kasama natin dito. At shoutout sa lahat ng Flipped Up staff. Yo, sa kanan ko, M-Zite, galing pang Pasig at Leyte. Maraming salamat sa Motos Battle League. At sa kaliwa ko naman, galing pang Bataan. Makiningay tayo lahat para kay Team CD. Finger food. Nanalo si Team CD ng coin toss. Pinili na mauna si M-Zite. 2 minuto dapat. Magingay tayo para lahat, sa lahat, para kay M-Zite. Yo! Sensya na sa boses Kung pumunta kayo para sa bars, eto non-stop. Tsak magwawalwalan, magdamagan. Pakialalayan pagkat wala tong makikitang kapitan kahit magkabaranggayan. Isang lasing, isang hubog, makikita nyo na magsasaksakan. Ano, shot na? Kasi, shot na? Kasi, pwede ko ba ulitin? Para mabuo kasi talagang magpuputol-putol sa oras na matagayan. Malambot na tinapat sa pambalagbagan, literal na panggaguhan ng settings, talunan pag semis, mga nagsasabing ibabadi pag ako nito, tumigil ng manood bago mag-pandemic. Gayon papasok ako sa kuta ng abakadas. Anong akala mo, Petix? Kahit nakalock, password ko AK-47, alphanumeric, ano? Isa-isa na bang magbabagsakan? Kakampi mo nagsasayang ng 4 bars. Iho, ba i-vouch ka lang? O gusto mo pagkatapos ko sa'yo dito? Sinyo, ikaw naman. Kasi sa huling bagsakan, biglang may lalagapak, ratatatat, at ang panapos sa sintido. Walang maiiwang bakas sapagkat pagka-shot ng Glock, wala tong apelyido. 2 taong nag-quarantine. Bagsigaling kayo, oh shit. Sorry ha, pambihira aba. Pagkatalo kay Batas, nag-choke sa Flip Top Festival. Di pa kumakalat yung sakit, nangihina ka na. Yung standing, napaplanking. Bodybag kay Looney, Batas at Balakid. Yung karir, napalanding. Magaling na talunan sa mga magagaling. Nasa bottom tier ka ng top tier. Ano? Kaya pa? Pulbos agad sa kalahati, parang Thanos lang. Pusta nyo lahat sa manok nyo, kontrolado ko to, parang atong ang. I'm always few steps ahead, kahit galing patong Bataan. Parang humiga sa gitna ng NLEX, patay sa kahit anong paraan. Kasi day 1 at day 2 dapat to, at ngayong 2 sa day 2, it's okay. Lampaki kung day 1 o day 2, no cap, I can do this all day. Gusto mo sumabay sa current? Ba't sa akin ka tumapat? Ngayong gabi mapapatap, putok sa akin bumbilya mo. Nung ako ang sumabay sa current, sabog agad na overpower sa linya ko. Kung silib, yung battle mode palaging on, yung sa akin naka-default. Tipsy ka lang, tumalo na ako ng maoy na mas malakas, mas malikot. Flexible ka, pero pagdating sa banatan, may halong elemento pagka-bender ko. Kung scientist ka, mali ka na pinasok na laboratorio, ibang Dexter to. Ha? Veterano, tapos ang iyayabang sa battle, views ng recipe ng tilapia. Tangina, dahil doon mas malupit ka na, o tangina, o san banda, ginagamit yung achievement na walang kinalaman sa battle, pero allergic kapag hinanapan mo ng kanta. Hindi naman to rap contest. I know numbers don't lie, pero ang ini-insist ko ay pag-usapang battle, wala akong paki sa tilapia. I got bigger fish to fry. At
At ngayong pumalag sa hamon yung big fish nyo, ano kamusta? Madaling nadagit sa net. Between mala interstellar, ganun ba? Tipong galactic event? Kaso celestial to, ano kung Diyos ka? Hindi ako galing sa Earth, kabilang globo ka tagos pa? Well, I'm light years ahead! That's space and time! Dito ko naalala yung PSP choke ni Mott versus choke ni M-Side. So, naalala ko yung back then na nag-comment sa akin na, Madam, dati gustong-gusto mo yung choke. Sabi, bakit ngayon yung fake choke ni Mott, parang biglang hindi mo na gusto. Nasa yun nasa delivery. So, kung nakita ko yung choke mo, parang ganito kay M-Side, maangas Ang galing ng pagkaka-deliver Parang pinaniwala niya talaga. Ang ganda ng pagkaka-setup niya kasi nung fake choke niya. Diba, parang kala mo talaga nag-fake. Tapos sabi niya, pwedeng ulitin. Tapos biglang dinire-diretso niya na puputol-putulin. Versus dun sa fake choke ni Mott sa PSP, explain ko lang. Talagang parang nagmukha kasi talaga siyang nag-choke doon. So, parang hindi ako na-convince na fake choke yon. So, this time, na-convince ako na nag-choke si M-Side. Naramdaman ko na parang na convincing yung fake choke na dito. Versus kay Mott sa PSP na naramdaman ko na nagkamali talaga siya doon. So, ayun. Depende sa delivery ng fake choke. Doon mo masasabi na achieve mo yung fake choke kapag maangas yung delivery mo, maganda yung delivery mo, sakto yung pasok mo ng lapag at ng hugot, 'di ba? Kasi pag nababad ka sa pasok, 'di ba? Mabubuntis. Pag hindi mo nahugod ng tama, magkakamali ka. So parang ganoon yung visualization ko na naman nung nakikita. So nasa tamang hugot, nasa right timing ng hugot 'yan. So let's go. Flip top. Let's go Tipsy D. Come on. Tangina tong mga 3GS. Kaya walang respetong makuwanan. Sabi mo 32 lines lang kadayaan, di ka marunong sumunod sa usapan. Biglang naging 36. Wow. Natupad tong laban dahil makulit itong Christian Gabriola. Yung hinihingi kong laban, yung hanggang utong. Binigay sa akin hanggang areola. Hambog! Pansin nyo ba sa mga unano? Mayabang, bida-bida, pasikat, annoying, insecure little bitch! Mula nung tinawag nyo ako na uncrowned king, panay call out ng call out. Gutom na gutom itong leon na mag-contest. Pwes kung gutom ka, ako yung ulcer sa yung Napoleon complex! Tangina, yabang-yabang, hamon ng hamon, tapos nung pinatulan biglang 32 lines lang Tangina, takot tumatorture! Yung dating malakas magpasikat sa camera, nagbawas ng exposure! Tapos sasabihin mong iniiwasan kita. Gago di kita iiwasan kahit arangkaday masabay pa sa stoplight. Sasagasaan kitang naka-high beam, total patay na patay ka sa spotlight! Hambog! Yabang-yabang tos 32. Tanginang yan. Hindi ako kahapon sinilang. Kaya ka lang naman nag-32 kasi magre-rebat ka ng madami dahil di yung kasama sa bilang. Magulang! Ganyan ang galawan ng bitch! Pero di ako umatras. Simulan mo magdusa. Tinupad ko pa din iyong wish. Kaso ang kasama mo sa bus, si Rolando Mendoza. Hold up to, taas ang kamay. Energy ball? Gago hindi, kaya to mag-isa ni Goku. Taas ang dalawang kamay. Kaliwa ko'y berde. Palaging go signal sa punches nagpapadapa. Kanan ko'y asul. Marka ng bawat sapak ay agad na pasa.
punches after punches, ikay kinulayan. Pero teka, paano naging Goku? Anong kinalaman? Kaliwa green, kanan blue. Pag pinagsama, nagiging Saiyan! Hambog! Sabi ni Carlito, hindi porke gusto mo makukuha mo. Pero nandito tayo ngayon. Kasi dinaan mo sa pilitan. Kasalanan ko ba kung ayaw ko sa MC na di ako nalulupitan? Ayaw ko sa hype mo. Ayaw ko sa hype mo. Ayaw ko sa rhymes mo. Ayaw ko sa boses mong 10 years lang namamaos. Ayaw ko sa mga interview at shoutout mong hindi natatapos. Ayaw ko sa tindig mong lowered. Ayaw ko sa feeling high-powered. Ayaw ko sa wordplay mong awkward. Tangina, kahit sa alter ego, bitch nonsense, hindi ka nag-stand out. Sobrang ayaw ko sa'yo, pati si Freak Sanchez, hindi ka kinall out! Yun ang mga ayaw ko sa'yo. Tangina mo ka. Pero doon naman tayo sa mga ayaw mo. Hinihiling ko na sana malampasan mo lahat ng hate. Total ayaw mo nang may hindi believe sa'yo. Sana pag nang babae ka, mag-positive ka sa AIDS. Total ayaw mo nang may negative sa'yo. Pagdating ni kamatayan, sana sa'yo bumate. Total ayaw mo nang hindi ka kikilalanin. Pag nagbigti ka, sana matibay ang tali. Total ayaw mo nang di ka titingalain. Pag talong mo ng building, sana walang kontra. Total ayaw mo nang nawawasto. Pag nag-Russian roulette ka, sana may bala. Total ayaw mo nang nababasyo. At sana malakas din ang sabog. Total ayaw mo masabihan ng mahina. At yung bangkay mo sana sa dyaryo ibalot. Total ayaw mong di ka laman ng balita. Napansin nyo ba lahat ng yon puro sana? Pero ngayon, ako na mismo nagsasabi na if ever ready ka dapat dahil di porke ayaw mo din na mangyayari. Freak! Game, round 1 ni Tipsy D. Kung i-weigh ko to, round 1 sa round 1 nilang dalawa, mas nakita kong mas naging mabigat yung binigay ni Emzite. Mas maganda yung sulat niya para sa akin. At naangasan ako dun sa fake show. Ganda ng delivery nun. Isa sa nag-stand out yun sa round 1 ni Emzite. Tipsy D, medyo mababaw yung ayaw. Yung ayaw ko sa'yo, more on physical attribution ni Emzite yung binigay niya. Medyo may mga iba na rin na lines na narinig ko na. At saka, parang na-recycle na lang din yung iba. Kaya, para sa akin, round 1 Emzite. Para sa akin naman to, opinion ko naman to, no? At, so yun, para sa akin, round 1, Emzite. Mas nakita kong mas effective yung round 1 ni Emzite sa sulat, sa delivery, sa angas. Para silang maangas si Tipsy D mag-deliver. Nagustuhan ko naman yung rebut ni Tipsy D. Parang sinasabi mo na, kala ko ba 32 lang, tapos sasabihin mo 36. Hindi ako pinanganak ngayon. Hindi ako pinanganak ngayon. Parang, huwag mo ko lamangan, 'di ba? So, parang ganon. Maganda yung rebut. Kaso, mas nakita kong mas mabigat yung binigay ni Emzite sa round 1. So, yun. Let's go, round 2. Ding, 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 ding. O, tanga na mo, 32 lines yun. Paawa agad, mag-uumpisa pa lang yung round, matik. Tangay na mo, gusto mo bukas, i-post ko yung combo namin ni Arik. Usapan, 36. Gago. Sisisihin mo pa ako. Ayaw mo sa height ko, ako ay isang ayon. Ayaw mo sa wordplay ko, ako ay isang ayon. Ayaw mo sa boses ko, ako ay isang ayon.
Sa sobrang ayaw mo sa akin, parang ayaw mo na rin mag-champion! Naalala niyo yung pinuna sa kanya ni Balakid na recycle? Flow so clean, mineral water, tsaka battery empty? Dos por dos finals, sabi niya sa akin. Sinibak ng hardcore sa plasma, parang porno sa widescreen. At sa sumunod niya agad na laban pagkatapos noon versus APOC, na-expose ang pusi sa plasma, parang porno sa widescreen. Para sa ng internet sa Bataan? Pangja ko lang? Tanong lang, para saan? Tinapat na ng Balakid, di pa rin mapigilan, no? Natural! Talunan ba naman? Ikaw yung may hilig magbintang ng sulatan, pero yung ninakaw mong infinity. Oh, asa ng creativity doon? 2024 na, di pa rin tapos? Talaga! Anong ine-expect mo? Infinity yon. Oh, hindi mo ire-rebat kasi hindi mo naman ginawa. Kahit manahimik ka pa, Tipsy. Ibabalik ko din yung Miranda rights, pero di porket wala kang imik, hindi ka na guilty. Yung mga bintang mo sa kanila may ebidensya. Yung bintang mo sa kanila may laban pa. Yung sa'yo may ebidensya. Tas gusto mo absuelto ka pa? Tangina ka! Disaster na nga, ninakawan mo pa! Gobyerno ka ba? Pati ex ng babae. Ex na babae pa eh, no? Malay nyo may ex tong lalaki. Nirerebatan. Malaki daw kiki. Sobrang pusi naman. So ibig sabihin naniwala ka na sinabi ng ex mo yung kay batas? Grabe ka sa mindset. Pinoy na Pinoy, kung anong marinig, react agad. Hindi na nagpa-fact check. Bumalik pa ng 1 minute, ang putya. Yung lagay na pasama pa. Lumabas yung ever ready, itim na pusa. O patay kang daga ka. Ngayon, nagpalit ka ng pangalan, yung nagawa mo, nakatatak na sa mapa. Ganyan talaga magnanakaw, makakakuha ng boto pag nakasandal siya sa masa. Parang ginawa mo kay Batang Rebelde. General knowledge, huhulaan ng crowd. Pwede nyo rin akong sabayan. Parang high, shutdown, parang alt, et, CD burn, parang MP. Daming ebas, no? Paano hindi mahuhulaan sinesenyas mo? Kaya yung ibang viewers, lalo online, hindi nag-a-upgrade yung comprehension. Kasing stupid mo na. Ginawa mong tanga. Wala nang critical thinking. Paano general knowledge na nga? Ini-spoon feed mo pa. Tapos sabay sabing, ganyan ang organized crime. 5, 4, 3, wow, organized. Isang makatang nahirang. O di ba ang dali lang? 5, 4, 3, ikaw na nagpakitang, unti-unti ka nang nawawala ng bilang. Ako tanggap ko na. Kahit mag-multi at rhyme scheme, layered na double, triple yung meaning, basta di crowd appealing, hindi ka na bet. Ikaw ang dahilan kaya yung mga walang alam sa sining, ang basihan sa mausay na artist, dapat madali kang magets. Ano? Hindi? Hindi? Kaya ka nga crowd favorite. At ako, aminadong one of the most hated. Sa mga galit sa akin, maraming salamat. Dahil sa inyo, hindi ako magiging kagaya nitong veteranong overrated. Oh, dami nagtataas ng kilay, oh. Patunayan mong mali ako. Pag napatunayan mo, handa akong saluhin yung kanilang galit. Dagdag excitement, lagyan natin ng target. Next year, sumali ka ng isa buhay. Boss, lagay mo ako sa kabilang bracket. Ayan ay para sa inyo. Oo, mga naniniwala sa old gods, mga saksi, at mga nakisangkot. Para sa masasaganang taon ng liga, ikaw ang isasacrifice nilang goat. Kaya hablot, angat, laslas agad leeg, tila di na maaagapan. Wala nang aasahan. Ultimo mga hip-hop page, hindi ka na magagatasan. Patnubay ng magulang ang kailangan. Ito ay graphic content. Yung ulo niyan, makikita niyong nasa paanan ko. 100%! At may pahabol pa na bang! Sabay pagpapapadyakan hanggang maglawa dugo mo dito. Time! Pag sinabi kong 100%, ibig sabihin ay 1, 2, 0!
ang lalim nun, na double kill. Double kill to para sa akin. Ramdam ko ang sakit, sobrang sakit. Kasi sa round 1, sinamarize ni Emzite yung weaknesses ni Tipsy D. Diba? Sa laban, sa COVID, yung mga nangyari, sinamarize niya yung, yung laban lahat ni Tipsy D. And then dito, nilapitan niya ng saksak. Diba? Kinata niya dito si Tipsy D. Kumbaga, mas inelaborate niya kung ano yung mga ginawa ni Tipsy D na mukhang mukhang malakas sa iba, pero sa totoo naman ay hindi. Ginawa niyang tanga yung mga audience kasi hindi naman talaga nagagets ng mga, or nagagets pero hindi naman talaga magagets kung hindi niya sinasign. So, nagets ko naman yun. Diba? So, para sa kanon din, napanood ko yun yung sinasign niya. Minak niya diba? Mocking, personals, diba? Yung attack niya dito, madiin. Para sa akin, kinata niya talaga si Tipsy D, sabay sabi na alay, diba? At higit pa doon, isa pa sa nakita ko dito yung pagiging social awareness, political, ni Emzite. Pinakita niya na disaster na nga, kinurap pa, diba? Politicians na makamasa, diba? Hindi ka uusad kung hindi ka sumasandal sa masa, 'di ba? Parang so crowd favorite ka kasi bakit? Mababaw ka, 'di ba? Kumbaga sa isang produkto, 'di ba? Ano yung mga na-produce mong product, 'di ba? At isa nga sa pino-point out niya sa round 1 is yung music. Nasaan yung kanta mo? 'Di ba? Magaling na rapper ka, magaling ka na artist, nasaan yung kanta mo? 'Di ba? Pakita mo. Pero wala. 'Di ba? So, doon pa lang ang sakit na nun, man. Kung ako bilang isang independent artist, na dating performing artist, masakit 'yun, man. Kasi pagkatao mo na yung hinihimay dito ni Emzite. So, let's go. Tipsy D, tingnan natin kung makakabawi. Let's go. Pati yung linya ko sa laban namin dati, ginagamit ulit ngayon. Lakas makagago. Ganyan talaga pag hindi kontento sa panalo. Sinabi ko na kagabi, sa flip-top ako nakilala, sa flip-top din ako malalaos. Okay lang sa akin matalo ngayong gabi para makatulog ka ng maayos. Pinakaayaw kong ira sa flip-top, yung tipong kahit katatapos lang ng best fight, pinagdadasal ko na sana please wag magja-judge si Emzite. Yung tipong dikit na dikit yung laban, buong oras ko i-invest, tapos biglang papasok yung puking inang judge, Emzite, pinaka-cute na 3GS, tang-ina mo! Anong gusto mong gawin namin sa informasyon na yon? Tang-ina mo ka! Kung makapagyabang ka, alam mo naman sa grupo nila ang higpit ng higpit ng competition. Yung tipong nagbotohan sila kung sino yung pinaka-cute tapos dikit yung boto nyo ni Poison. Isipin mo yun, bulbuling ka na, gusto mo pa rin maging cute. Sino bang target market mo, iho? Kaya ka siguro may paliga at naghahanap ng mga bata kasi palihim ka na pido. There's only one name that you can find versus this rapper is envy. Tanga, this rapper is angry. Matalo mo ko ay LT. Pagtapos nito ay kay Senti. Yung dating gustong sentro ng atensyon mauupo na lamang sa Gedli. Ibabasura tong rapper pambalot ng candy. Pero syempre, joke lang yun. Emzite na yan Remarkable. Pagkakalikhat, pagkakadali. Pagiging champion mo, unforgettable. Kasi pag may laban ka, lagi mong sinasabi. Kasasabi niya lang kanina, di ba? Pero sa kabila ng tagumpay, nasilip pa rin ni Emar na meron siyang depresyon. Kasi, champion na siya ng lahat, pero bakit di nyo pa rin mabigyan ng respeto at atensyon? Champion ng 1, 2, pero,
Pero sa lahat, di matanggap na siya pa din ay kulang. Parang video okay. May title at lahat, hinahanapan pa rin ng bilang. Uno, dos, pero tagumpay mo'y hindi formal. Kahit mag-suit ka pa pre, wala pa rin seseryoso sa'yo. Ang cute mo kasi. Yeah. Sabihin mo nga, ang cute! Yo! Pero, sige. Ah, fuck. Ang cute mo kasi. Okay. Joke. Yo. Joke. Yo, for the record, hindi ko deserve, yung sinusumbat niya kanina, hindi ko deserve na tawagin yung old god o uncrowned king. Pero syempre gusto ko kayong pasalamatan. Kasi ramdam ko kung paano niyo ako tignan. Kahit sa mga tournament wala pa akong napapatunayan. Pero dahil sa'yo, hindi mo pwede itanggi na yung title na yan hindi ko kailangan. Kasi nung nag-call out ka ng mga champion, pero karamihan sa mga champion, ako ang gusto makalaban. Pero sige, palit tayo ng sitwasyon. Kung ako yung nag-champion ng tryouts, isa buhay at 2x2, malamang, sementado na ang aking pangalan. At dahil meron akong title, malamang, isa ako sa legendary at palaging relevant anumang era lumaban. At dahil meron akong title, malamang kasama ako sa most viewed at palaging nasa top 10 ng mga tao. Ngayon, alisan niyo ako ng title. O di ba ganun pa rin? Wala namang nagbago! Samantalang ikaw, kung wala kang title, parte lang ng galawan ang iyong naging ugnayan hanggang dun na lang. Yan ang katunayan na hindi ka kahusayan, nag-champion ka lang! Kulit, no? Dati niyayabang mo yung meron. Ngayon wala yang nagawa. Nabaliktad ang sitwasyon, ikaw naman ang niyabangan ng wala. Nawawala siya, no? Nawawala. Choke na naman. Nagchochoke ka na. Tangina ka, isa ka pa. 3-way battle pa. Natawa rin siya eh. Oh. Alam niya rin eh. Tsaka kagabi, tangina sabi mo, talo ko kay Cripply. Tangina, wala ka naman nung ahon na yun. Wait, sorry. Ayun. So, tapos parang may sasabihin pa sana siya doon, pero totaling na messed up na siya. So, yun. Medyo mahaba yung choke. No? Nababaran ako sa cute. So, etong round na to, para sa akin, hindi ako nagandahan sa round dito ni Tipsy. Kasi, yun, na-marinate sa cute, umikot sa cute. Wala siyang mabigat na nila pag kay MZ. Para sa akin, hindi siya nakabawi dun sa last katay ni MZ sa kanya. Nakakalungkot. Pero, siguro kung ako, titingin ako sa dating Tipsy D, i-wish ko na makakollab ko siya. Diba? Yung ganong Tipsy D. Iba pa rin yung Tipsy D. Classic pa rin yung Tipsy D eh. Yun. Pero parang this time, mahirap talaga yung tumatanda ka na talaga. Aminado. Pati ako eh. Aminado ako na sobrang makakalimutin ko na. Kaya naiintindihan ko si Tipsy D. Kung nawala siya dito, kung nag-choke siya, kung nakalimutan niya yung lines niya. Very understandable. Kasi, man, signs of aging. Intindihin natin si Tatang. Joke lang. Naintindihan kita, Tipsy D. Nararanasan ko rin yan. Kaya, alam ko yung pakiramdam ng nakakalimot.
At nakakalungkot yun, nakaka-disappoint tayo. Nakaka-disappoint yun, lalo na kung gusto mong ibigay lahat ng best mo. Pero minsan yung best, hindi siya dumadating kapag kailangan mo siya. So, naiintindihan ko Tipsy D. Let's go, M-side. Gago ka ba? Bumoto ka pa? Boss, 4-1 boto, di ba? 4-2 na. Triple, 3 na lang. Panalo ka na. O gusto mo, si Sinyo, Joker, tanungin natin. Repa! Sinyo! Sino panalo? Kripley? Ako. Kripley. Tangina, dito pa rin. Hindi counted yung boto niyan kasi binoto niya, Picos Machine. Tangina mo Kung ano daw yung wala, pag tinanggalan daw ng title, putang ina parang nanenermon. Kung wala daw akong isa buhay, 2 por 2, kaso meron. Tangin ang achievement yan, gusto daw siyang makalaban. Puta, achievement mo yon, ang dami ko ang gusto makalaban, di naman nila niyayabang yun. Okay, game. Kung si Kuya Andrew may crispy na, creamy pa, eto, si Freak Sanchez, tipsy na, freaky pa. Hey! At welcome daw sa kanyang freak show, na pag nagpakitang gilas, tumatapboard daw sa free throw. Isipin nyo, ito yung free throw. Di mo pa sinagad sa 3-point. Para nasulit mo yung katangahan. Ganto gumamit ng 3-point, nilalait mo ang pandak, di ba? O kahit matangkad ka, di mo ako pwedeng sabayan. Yung linya mong Draymond Green, pag bumanat sa pool, ang dami nang gumamit nun. Nagka-black eye na yung tao, inulit mo pa. Hindi nadala. Sa sobrang outdated ni tanga, yung player na ni-reference niya, nasa ibang team na pala. Tangina, pinagbigyan ka lang kasi nawala ka ng 3 years. Kung ako kaya babanat nun, una kong gagawin, mahihiya. Wala ka nang maisip Sa battle ako tong babad na babad, pero ikaw tong napipiga. Naalala mo to? Burn! Pero teka, magre-rebat muna ako, nakalimutan ko yung isa Tangina, ang kulit mo. Yung linya na daw ng 2 por 2, binanggit ko pa. Tangina mo, ikaw nga mismo sa susunod na battle, inulit mo. Burn! Tapos nagtawanan. Tangina, mga bastos. Pero tipsy pa rin ang siyang sunog na sobrahan sa kakatos. Makalipas ang 7 taon. Ano? Nasaan ka na, boy? Yung hinamak mong nasunugan hanggang ngayon, di nawalan ng apoy. Nung nagkampiyon ako ng tryouts, sinasabi ko ulit, tangina mo nagkampiyon ako ng tryouts. Bakit? Sinabi mo rin naman Ano yun? Hindi mo achievement nga, niyayabang mo, ako pa kaya. Nagkampiyon ako ng tryouts, di naman yan counted. 2 por 2. Sus! Binuhat. Isa buhay. Paubaya. Gayunpaman, yung performance na nanatiling outstanding. Pero pag yung mga tulad mo, sali ng sali, tapos di mag-champion, boom! Uncrowned King. Uncrowned King ang puta. Mga fans mo, nag-iimbento na ng title, maging king ka lang. Tangina mo, mga fans mo, nag-iimbento na ng title, maging king ka lang. Ano sasabihin mo, ganyan ka na lang? Putang ina mo. Tapos hindi. Yung mga fans mo nag-iimbento na ng title, maging king ka lang. Ano yan? Pinagandang tawag sa palagi siyang talo, pero magaling naman. Yung maging GOAT, di ko habol yan. Carnivore ako at hindi greens ang pakay ko, kaya win or lose, game. Ito na mismo yung proof na hindi lahat nasa top 5, yung iba nasa top ng food chain. Ayan na naman si Yabang. Nagbabanggit na naman ng mga championship. Yung tira ko, hindi ba pasok? Pasok sana
Kaso wala tong ring. Oh, asa na yung chainsaw? Ano na naman kayang bagong iwa-wordplay niya sa brrrr? Tamang gimmick kapag gipit sa lirisismo. Paano tatalab yung chainsaw sa sementado kung sa mismong 2x2 hindi nga epektibo? Ganyan kapag pumupurol, kinakalawang, hasain man para pa rin nangangapa. Wala daw akong pinapakitang bago, eto nga, paulit-ulit na laging ginagawa. Sabi nila, mahirap daw itong hanapan ng angle. Sa akin ay ox lampar. Malikain at unpredictable ang mga atake, parang Trojan War. Balancing jokes at bar, fresh na galing sa utak, parang on the spot. Yung thought advance, ganyan kapag daga, yung butas from the scratch. Nagsimula tayo sa bagsakan. Glock. Inom lang ako. Bagsakan, Glock. Isang gabi ng Webes. Eskinita sa ermita na saksihan ko pa mismo. Yung pagpatay mo kay Gregor, sakto ako'y napadaan, buti na lamang ay alisto. May dalagang nalagutan, magnanakaw na nag-aagawan, yung isa may tama ng solido. Sabi ko, bitawan mo yan, yung kamay itaas mo na lang, lumabas pagkapulis ko. Ngunit nung siya'y papalapit at ako'y handa ng palagan, napaisip ako kung buhay ko o buhay niya ba ang papahalagahan. Sinabi ko na to mula dun sa taga-Binangonan Rizal, kung inyong natatandaan. Ngayon natuluyan na pagkat may kawatan na ng laban. Hindi ko ginamit ang time machine para bumalik kasi sa labang to, wala akong panahong nasayang. Walang anggulo sa pagpapasugal bilang ama, di mo man sabihin, abot ko yung rason mo at kadahilanan. Ikaw na yung mahambol, magalang. Ako masyadong mayabang. Isang dekada, ito'y regalo ko sa mga tao at habang ikaw ay parte na ulit ng Battle of the Year, tol, talo ka nga lang. Time! Yo! So, nakita natin dito sa laban na to, sa round na to, ang pagkakaiba ng nawala sa tumuloy at sa nawala na dumiretso ang wala. So, pag nawala ka, 'di ba? Kailangan siyang mas doon, tuloy lang, 'di ba? At pilitin mong alalahanin, 'di ba? At ipakita mo pa rin, gawin pa rin yung best mo. At pinakita ni M-Site, 'di ba? Pinakita ni M-Site, kaya kung susamahin natin yung round na ito, mas lumamang pa rin si M-Site dito. Game, last round, Tipsy D. Wala daw ako nung laban nila ni Cripply, kaya wala akong karapatang bumoto. Eto nga si Sinyo, tinanong mo pa, nandito, hindi ka pa rin nanalo. Yo! Tangina, di ba? Pinagyayabang na naman yung mga championships. Kasasabi ko lang, tanginang estilo yan ang sangsang. O di ba kung wala kang title at yung ginayang round ko kay Poison, edi sana wala kang round 3, gago. Di na nag-rhyme kasi ang lupit mo. Yo! Pero di ba streamer ka? Ano yung stream mo? Run online? Ayaw mo magpa-raffle? Total, pabibo ka naman yung mananalo, bigyan mo ng sample. Sige lang magpasikat ka sa Sun Visor. Magpahangin ka sa isang anchor. Hindi uubra tong bida-bida bara ko tumatagos sa flat armor. Di ba streamer ka? Eh ba't di natin stream tong laban? Pag hit ko ng go live, ang bilis. Nanood agad yung mga tagahanga mo. Salamat sa nagbigay ng 5 stars, sindihan agad sa bunganga mo. Pagputok, laglagan pa nga yung bunganga, di na masara. Paano ka ngayong boboses, pare? Teka lang, may nag-comment. Okay lang yan, M-Site, total, wala ka namang sinabi. Tangina, wag mo pansinin itong mga nambabash. Binabato ko ng mga pangit na komento. Para mas masaya ako na lang mambabash. Boom! Ngud-ngud sa simento. Hambalusin hanggang maging gulay, magmukhang basahan na pangkuskos. Nasaksihan nyo yung champion ng tryouts, isinabuhay na mados por dos. Yo! Masyadong brutal, Tipsy. Tangina, wala akong paki sa community guideline.
itutuloy natin tong stream hanggang yung biktima maguhitan ng outline. Brrr! Pag-start ng chainsaw, nasyak lahat. Tadtad ng comment yung screen. Kala nila nag-guess si Kai Cenat sa sobrang ingay ng stream. Lagariin na yan, paa at tuhod, umabot sa leeg, talsik ulo. Lagari sa tiyan ng Olano, labas ang pusod, Carlos Yulo. Napanood nyo ba? Pinagsisipa ko parang football. Nagkalat yung ibang piraso, lagpas 20. Shoutout kay iShow Speed. Tignan nyo si Christian, naging Messi. Pero sige, ipunin natin yung mga piraso. Organisado, parang buo na ulit pagkatapos. Pasensya na, inatake ng OCD kaya niligpit ka ng maayos. Ano? Umubra ba yung plano mong 32? Kala mo siguro di ako pwede magduelo sa 32. Emilia Earhart, mataas mong ere pinaglaho ng 32. Hit legend, ito'y shock, ito'y nabulldoze ng 32. Hit ledger, itong whack na overdose ng 32. Pinagmamasdan ko yung bangkay mo na parang tuta sa tabi ng hukay. Yung dating astang goat naging tupa, nawalan ng sungay. Katawan mo sa dugo nakahilata, wala ng kulay. Ngayon kahit ano pang pabibo ng bata, wala ng buhay. Kaya naman ang daling isinilid, walang palag. Hindi na malikot. Teka, ang luwag pa sa body bag, kasya pa si Mot! Check! So yun, parang feeling ko hindi pa tapos si Tipsy doon, no? Para sa akin, malinaw to sa akin. Emzite, from round 1 to 3, yung consistency lang eh. Makikita mo yung tema, 'di ba? Nagbigay siya ng konsepto from round 1 to 3. Kaya yun, Tipsy D, vitamins na para sa memory, 'di ba? Pero thank you pa rin sa laban na to. Congratulations both. Nakasurvive kayo sa ganitong match-up. Kasi talagang yung in-expect din ng crowd, mapapressure ka rin talaga, ma-overwhelm ka, lahat na mixed emotions, mararamdaman mo talaga dito. Tapos wala nang boses si Enigma, di ba? Ano kinalaman? So yun, Emzite, para sa akin, Emzite talaga. Feeling ko si Sinyo, gusto lang niyang magpatawa, joker nga eh. Kaya sinabi niyang si Cripply yung panalo. At ayaw niyang mamili dun sa dalawa. Safe answer yon. Why not? Magaling naman si Cripply eh, di ba? Why not Coconut? Feeling ko naman gusto lang din makipag-interact ni Sinyo in a funny way. Kaya niya sinabing Cripply. Yon. Para sa akin, Emzite. Sinabi ko naman na kung bakit, 'di ba, sa bawat rounds. Yun, napahalagahan ko yung all 3 rounds ni Emzite dahil feeling ko naman ay naging effective. Fake joke niya, political, social awareness, at mocking, 'di ba? Yun. Para sa akin, Emzite. Tipsy D, classic pa rin. Yung hindi niya inalis yung flip-top flavor ng dating flip-top. Kinombine niya sa panahon ngayon. Pero mas nangibabaw yung pagiging classic niya. So, pero syempre iba na yung panahon ngayon. Dapat lumilevel na rin dun sa mga sulat ng mga bago dahil magagaling na yung sulat ngayon kumpara sa dati. At isang magandang evolve, 'di ba? Magandang evolution ng flip-top yun. Kaya, congratulations pa din. Tingnan natin sinong panalo. First time ko itong panoorin. Kaya, let's go. Dito pa rin, flip-top, ahon court of 15, day 2. Ito, patry boss ha. Yun lang laban na panalo tayo lahat. Ang boto ng Orado, 5-0.
Maingay para kay Tipsy D! So, di ko alam paano nangyari yon. Cooking show na rin ba tayo dito sa Flip Top? Lutuan na rin ba dito? Hindi ko kayo questionin, pero para sa akin malinaw to M-Site. Creativity, sulat, consistency, concept, kompleto si M-Site dito. Di ko nagustuhan actually yung recycle na tactic ni Tipsy D. Yung cellphone, ginaya niya lang sa live selling ni Sinyo. Diba? Ginamit na ni Sinyo yon. Nung nawala si Tipsy D, hindi siya tumuloy. Nawala siya, parang inaccept niya na natalo siya. Pero si M-Site, lumaban siya hanggang sa makakaya niya. At feeling ko talaga malakas dito si M-Site. Kaya para sa akin, M-Site for the win. Dito, M-Site for the win. Kaya yan. Peace, love, move on. Kinakatas pa rin tayo sa susunod na video. Ako pa rin ang inyong battle hatuler ng taon. Tumutodo na to. So, kung hindi ako pwede mapuyat ngayong gabi dahil may pasok ako bukas. Kaya, let's go. Peace, love, move on po. Huwag niyo pa rin kalimutan na mag-follow, like, share, subscribe kung walang pilitan. Walang pilitan. Ay. Very disappointing lang kasi paki-review naman. Judges, paki-review. Ay. Actually. Nowadays, people often neglect the fundamental skills necessary for daily life. These skills serve as a foundation for developing more advanced abilities. If you don't understand what I'm saying, pay attention. It's basic, bruh. In the morning, wake up, get up, eat, clean up, help your mom do the wash. It's not hard, throw the trash, listen, obey, respect, show some love. Kiss goodbye, go to class, study well, be polite to your mentors who always leave late at night just to prep lecture for you. That's right, don't forget your homework, do it tonight. Review the lessons, book report, rewrite before you hang out with your friends. Check your brother if he's feeling okay. Make a sandwich for your little seed. Change the diaper of your baby seed. Ask your dad a permission when leaving. Don't roll your eyes now, misbehaving. Stop acting out so disgracing. Try it again, say please convincing. Give ear to me now, yo. To the right, to the left. Is that your apples in the middle? Listen, bro, pay attention. Give ear to me now, yo. To the right, to the left. Is that your apples in the middle? Listen, bro, pay attention. Honesty is the best policy. Telling the truth makes you trustworthy. Don't be like Johnny, eating candy when Ronnie see. No, Poppy, recognize the full word, appreciate. When somebody gives you, be thankful, mate. Remember, it's that thought that always counts. Even they gave you the thing you don't want. Taking another person's property without their consent legally will not make you cooler foolishly. You'll end up in prison seriously. Humiliate someone repeatedly, leave the person to anxiety. So stop acting cowardly. Bullying is a lifetime enemy. Give ear to me now, yo. To the right, to the left. Is that your apples in the middle? Listen, bro, pay attention. Give ear to me now, yo. To the right, to the left. Is that your apples in the middle? Listen, bro, pay attention. With kindness sincerely into the world, generous compassion, concern, behold, compliment, smile at others, be friendly. When someone is sad, here show empathy. Keep in mind, self-care ain't self-indulgence. Take care of yourself to help more further. Pandemic made the world's mental health better. Try to relax, meditate, feel better. Climate change stopped the problem of humanity. People experience